Ngayong Miyerkules sa Daily Info, Malacanang pumalag sa ulat na posible umanong maging kuta ng ISIS ang Marawi City. Armed Forces of the Philippines kontrolado na ang sitwasyon doon dahil sa progresibong resulta ng operasyon ng militar. Pangulong Rodrigo Duterte humingi ng tawad sa mga Maranao dahil sa pagkasirang idinudulot ng labanan sa pagitan ng tropa ng pamahalaan at teroristang grupong Maute. Philippine Coast Guard mas pinaigting pa ang seguridad sa mga pantalan kontra terorismo. Ilang individual arestado dahil sa paggamit ng pekeng identification card. Senado, muling binuhay ang National ID System upang masugpo ang kriminalidad at terorismo sa bansa. At unified campaign na tinawag na rehabilitasyon laban sa illegal na droga. Ilulunsad ang Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs. Binigyan din ng Malacanang na kontrolado na ng Armed Forces of the Philippines ang sitwasyon sa Marawi City. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, malabo na maging kuta ng ISIS ang naturang lungsod. Samantala, nakatakda namang magpalabas ng kautusan ang Commission on Higher Education sa state universities and colleges para tanggapin ang mga apektadong college students mula sa Marawi City. May ulat si Rocky Ignacio. Pumalag ang Malacanang sa report na posibleng maging kuta ng ISIS sa Marawi City. Giit ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella, hindi nakikita ang ganitong senaryo dahil kontrolado ng AFP ang sitwasyon doon kasabay ng mga progresibong resulta ng operasyong militar. 16 na gusali sa Marawi ang nabawi na ng tropa ng pamahalaan. Well, at this stage, I suppose we'll have to take the position that it's unlikely for Marawi to become a new hub for IS fighters. The Philippine military has already preempted the Maute group from establishing a wilayat or province in Marawi. Sinabi na rin ito ni Abella sa panukala ng ilang US Senators na dapat na umanong tumulong ang US troops sa operasyong militar sa Marawi City. Paliwanag ni Abella, hindi ito pinahihintulutan alinsunod sa konstitusyon. The role of the US in relation to the ISF is to provide technical assistance as prescribed by the Constitution, and we will abide by that. Samantala, magpapalabas ng abiso ngayong linggo ang Commission on Higher Education o CHED sa mga state universities and colleges na tanggapin ang mga apektadong estudyante sa kaguluhan sa Marawi City mula sa pampubliko at pribadong paaralan. We issued an advisory to the schools that they should accept transferees even with incomplete records. Immediately accept them in light of the problem that we are encountering in Marawi so that the records can come later. Iniulat na rin ni De Vera ang pagpapatupad ng 8.3 billion tuition assistance para sa mahihirap na undergraduate na estudyante sa bansa. Ipatutupad ito sa may 113 state universities and colleges sa bansa. Bukod pa ito sa libreng tuition sa may 8 state universities at colleges para sa mga medical students. Iiral ang return service sa programa para tiyakin na matugunan sa ilalim ng Duterte administration ang kakulangan ng doktor sa mga kanayunan sa halip na agad mag-abroad. There's no debate anymore that we lack doctors in many areas in the country, especially in far-flung areas. That's why this intervention or this program of the Duterte administration is an immediate response to that problem. Para sa Bayan, Rocky Ignacio. Nasa 4 na barangay na lamang po sa Marawi City ang hawak ng teroristang grupo na Maute. Ito'y dahil na rin sa mas pinaigting pang-opensiba ng puwersa ng pamahalaan. Kaugnay nito, ilang sektor at ahensya ng pamahalaan ang handang tumulong para sa pagbangon ng Marawi City. May ulat si Julius Disamburon. 16 na gusali ang matagumpay na na-clear ng mga sundalo sa kamay ng mga terorista na nasa Marawi City. Sa nagpapatuloy na combat clearing operations ng militar, hindi na hihigit sa 4 na barangay ang okupado ng Maute Group. Ayon sa Joint Task Force Marawi, hindi pa rin nawawala ang kanilang mahigpit na ugnayan sa mga tropang nasa Ground Zero matapos madiskubre ang nasa 11 kilo ng shabu sa inabandonang kuta ng mga terorista na kanila daw ginagamit sa pagiging gising at pakikipaglaban ng matagal ay tila daw kinokopya na din ang Maute ang estilo ng mga ISIS sa gitnang silangan. Kung paano gumamit ng isang anti-tank weapon against a tank or armor. So meron silang mga 90 RR na? Opo, meron silang 90 RR, magamit din sila ng mortar. B40. So ito yung mga malalakas. Kung bakit meron tayong
Magamit tayo ng mga surgical airstrikes dahil din sa lakas ng armas na ginagamit ng kalaban. Sa tala ng militar, aabot na sa 1,637 sibilyan na ang nasasagip, 255 armas naman ang nare-recover ng tropa ng gobyerno. Nilinaw din ng GTF Marawi na pawang mga Pilipinong sundalo ang kalahok sa tactical operations at nakikipaglaban sa Maute. Masasabi natin na milestone ito sa ating operation. Dito natin talaga makikita na ang ating kalaban ay hindi lang siya isang ordinaryo na terorista. Okay? Makikita natin yung kanyang linkages sa bawal na gamot, sa criminalities. So, this can be attributed to their very Islamic tactics. Okay? Even the use of mosques, even the use of vital installations. So, makikita natin these are desperate people. Samantala, sa tulong ng iba't ibang sektor, nagpahayag ang Department of Public Works and Highways ng pagtulong sa rehabilitasyon at rekonstruksyon ng Marawi City. Kagaya po ng nagawa na namin sa Zamboanga Seeds, sa Bohol Earthquake, yung pong nangyari sa Yolanda. Kami po ay nakahandang tumulong para mapabuti ang kalagayan ninyo, samantalang nandito kayo sa mga ganitong evacuation centers. So, anuman pong oras, pag-utusan lang po ninyo kami sa pamamagitan ng mga agencies na ito na nabanggit ko, at saka po ni Yusek Halad. Kasama po ang LGUs, at iba pa pong agencies ng gobyerno na kalaang maipadama sa inyo na mahal kayo ng ating mahal na Pangulong Duterte. Sa panig naman ng Department of Health, bukod sa pagsasaayos ng mga pasilidad pang kalusugan, ay maaasahan pa din na mga bakwit ang libreng serbisyong laan ng kagawaran. Sa mga ospital, dito po sa Iligan, Lanao del Sur, Lanao del Norte, and even sa Cagayan de Oro, libre po. Wala po kayong babayaran. Kung kailangan pong ma-admit sa ospital, ginawan po namin ang paraan, whether sa government hospital or sa private hospital, wala po kayong babayaran. Kabilang din sa ipinagkaloob ng DOH ang ilang telebisyong nagpapalabas ng health-related info materials. Para sa Bayan, Julius de Samboron, Iligan City. Iniyak ni Pangulong Rodrigo Duterte na prioridad ng pamahalaan ang rehabilitasyon ng Marawi City. Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang pagbisita sa evacuation center sa Iligan City. Ayon sa Pangulo, hangad ng pamahalaan ang kapayapaan ng bansa. May ulat si Julius de Sambron. Nanguna si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pagpapaabot ng financial assistance sa mga pamilyang naapektuhan ng kaguluhan sa Marawi City. Hindi naging hadlang para kanyang mabisita ang isa sa mga evacuation center sa Iligan City. Idiniin ng Pangulo na magiging sentro ng kanyang administrasyon ng agarang pagbangon ng Marawi na minsan pa'y inukupa ng mga terorista. Tulungan ko kayo, hindi ko kayo pabayaan. Hanggang relocation. And then we will rehabilitate ang Marawi. Gaganda yan uli. Gaganda uli yan. Very sorry na nangyari ito sa atin. Sana kung madaling panahon, you will find in your heart to forgive my soldiers, ang gobyerno, pati ako for declaring martial law. Wala akong choice Sinisira na ang Marawi. I have to drive them out. But I am very sorry. Pakiabot na lang doon sa mga kapatid nating mga Maranao na ang aking paghinakit rin sa nangyari na ito. Patawarin ninyo po kami. Punto ng punong ehekutibo, mananatili ang kanyang administrasyon na isulong ang pangkalahatang kapayapaan sa bansa. Wala din daw sino man ang may nais na umira lang gulo at dahas gayon din ang pagdanak ng kaguluhan, terorismo at ng iligal na droga. Kaya ganon na lang ang sama ng loob ko. Nagpapasok kayo ng mga terorismo. Hindi pa atin, hindi pa yung love of Mindanao na aming lupa. It's a foreign ideology, gaya ng komunista, tinapon dyan sa NPA, at ayan, nga nila.
Now, how many years ang NPA nagipag-away sa atin? 50 years nga ngayon. Sabi ko sa mga NPA, you want another 50 years? Ito dito pumutok ang black shirt. Cotabato sila Matalam. 1972. 72, 73, 74, 72, 82, 92, 2002. Hanggang kailang away na to? Until when shall we fight and kill each other? Ako, mag-neutral ako. Mag-agyat ako doon sa Mount Apo, bahala kayo. Ayun, yung maniwala, wag kayo magpapasok ng ideolohiya na hindi atin. Yung ideolohiya ng Moro o Muslim, okay yan. Kasi yung dalawang reliyon, ayaw naman talaga ng bastusan ng patayan, punggutin yung ulo, kung ano-ano. Muli ding idiin ng Pangulong Duterte ang kanyang pagdanais na isulong ang federalismong sistema ng pamahalaan. Ito, binumbomba na sila ngayon doon ng ginagamit na talaga yung eroplano. Pinagbawal ko yan noon, walang magawa. Sabi na military, pag hindi, kabawa rin kami. Pati kami damay, maubos kami. I never allowed it, ever since. Ngayon, napipilitan tayo, ipit sa panahon na. Pag hindi, maubos rin yung sundalo. Ang problema na ito mag-civil war. Kasi sabihin ng mga civilian, mga Kristiyanos, hindi pala kaya ng army ito ba? Kanya-kanya na lang. Makita mo kung anong mangyari. Kung walang pulis pati army dyan, magsalpukan kayo lahat dito. Anong mangyari sa buhay natin? Mainit ang naging pagsalubong at pagtanggap ng mga Maranao sa pagdating ng Pangulong Duterte. Para sa Bayan, Julius de Zamboron, Iligan City. Ilang individual ang inaresto ng Philippine Coast Guard dahil sa paggamit ng mga peking identification card. Ang pagkakahuli sa mga ito ay dahil na rin sa mas mahigpit na seguridad na pinatutupad ng PCG sa mga pantalan kontra terorismo. May report si Juliet Carangyan. Pinaiigting ng Philippine Coast Guard ang seguridad sa mga pantalan upang mapigilan ang mga teroristang nagtatangkang maghasik ng lagim sa iba't ibang lugar. Ayon kay PCG spokesperson Commander Armand Balilo, inilatag na ang mga security measures sa pakikipagtulungan ng Philippine Ports Authority, local security guards, AFP at PNP. Sa Philippine Coast Guard, magmula doon sa ports sa no ID, no entry, hindi ka pwedeng sumakay ng barko. Pangalawa, may mga K9 units tayo nandun sa area para amuin yung mga, kung meron mga pampasabog na maaring itakas pasakay ng barko. Meron ding mga sea marshal na sumasakay doon sa barko at meron ding mga harbor patrol. Ibig sabihin nagpapatrol tayo doon sa mga coastline, lalong-lalo na doon sa Iligan. Una rito, may mga nahuli na sa Iloilo, Iligan at Cagayan de Oro City na gumamit ng peking ID at inaalam pa ang kanilang pagkakakilanlan. Posible umanong maging suspect ang mga ito dahil sa paggamit ng peking identification cards. Mayroong isa, sabi niya, ginawa daw yun sa Marawi, kinuha niya lang yun. Tapos yung isa naman, nagpapanggap na Muslim na mga preachers. Pero yun ay subject sa verification. Hanggang ngayon, nakahold sila doon sa Cagayan de Oro. Samantala, nakikipagtulungan ng Pilipinas sa Malaysia at Indonesia sa pagpapatrolya sa kanilang border areas. Ginagamit kasi ng mga terorista na backdoor ang mga isla sa katimugang rehiyon, partikular na ang Mindanao. Hinikayat naman ni Balilo ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad upang mapuksa ang terorismo sa bansa. Ano to isa collective responsibility to. Pag nagtulungan yung publiko at walang suporta yung mga terorista at pag nag-report sila, yun ang pinakamagandang measure na may tutulong ng lahat. Para sa Bayan, Juliet Carangyan. Iginiit ni Solicitor General Jose Calida na may basihan ang pagdideklara ni Pangulong Duterte ng martial law sa Mindanao. Ayon kay Calida, may obligasyon si Pangulong Duterte na protektahan ng mga Pilipino. May ulat si Joy Gumatay. Inihain na ni Solicitor General Jose Calida ang final memorandum laban sa 3 consolidated petitions na kinukwestiyon ang factual basis ng Proclamation 216 na naging daan sa umiiral na batas militar sa buong Mindanao.
Sa 84-page memorandum, binigyang diin ni Solgen Calida ang ilan sa mga insidente na naging basehan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa proklamasyon ng batas militar. Kabilang na nga dito ay ang Davao bombing noong September 2016 at ang nagpapatuloy na bakbakan sa Marawi City. Ibinahagi rin ni Calida na umabot na sa 20 IC cells ang nalocate ng Armed Forces of the Philippines sa buong Mindanao at malaki pa ang posibilidad na madagdagan ito sa mas pinaigting na operasyon ng militar. Ayon kay Calida, obligasyon ng punong ehekutibo na protektahan ng taong bayan sa paraang naaayon para sa agarang pagbabalik ng kaayusan sa bansa, maging ito man ay ang pagdedeklara ng batas militar na tinuturing na isang extreme measure. Kaya naman muling hinimok ni Calida ang kataas-taasang hukuman na katigan ng constitutionality ng Proclamation 216 at hayaan ng presidente na isagawa ang kanyang mandato na protektahan ng kanyang nasasakupan. Wala na pa yung boses, nagdebate tayo, but it will not solve the actual rebellion in Mindanao. So we have to be realistic. Para sa bayan, Joy Gumatay. Pinabulaanan ng Philippine National Police ang kumakalat na memo hinggil sa umano'y planong pambobomba ng mga miyembro ng Maute Group sa matataong lugar dito sa Metro Manila. Pinaalalahanan naman ng PNP ang publiko na huwag nang ipakalat pa ang mga hindi beripikadong ulat. May report si Eunice Samonte. Gumulat sa mga netizens ang police memo na ito na mula umano sa Philippine National Police, partikular na sa Valenzuela Police Station. Dito nakasaad ang tangkang pambobomba ng mga miyembro ng Maute sa mga matataong lugar dito sa Metro Manila. Sa memo na pirmado ni Police Chief Inspector Joey Louie Bilaro, nakasaad ang planong pag-atake ng 11 Maute members dito sa mga matataong lugar, partikular na sa dalawang sikat na mall sa North EDSA, Quezon City Circle, Quiapo at Makati City. Makikita rin dito ang pangalan ng mga miyembro ng Maute sa pangunguna ng leader na si Mambang Maute. At dahil sa takot na idinulot ng memo, nilinaw ng PNP ang mga haka-haka tungkol dito. If it is really a memo coming from the PNP for its member, this is not to be shared in public. Kasi kami po, ang ginagawa po namin, once the information has been verified, nagbibigay po kami ng announcement. It's premature for such information to circulate dahil hindi pa ho beripikado. Bukod naman sa paalala sa publiko na wag nang ipakalat pa ang mga unverified memos, pinaalalahanan din ni PNP spokesperson Police Chief Superintendent Jonardo Carlos ang mga miyembro ng PNP na iwasang isa publiko ang mga internal memos ng kapulisan. Aniya, ang sinumang miyembro ng PNP na mapapatunayang naglalabas nito ay maaaring mapatawan ng parusa at masibak sa serbisyo. Sumasailalim pa rin ang memo sa masusing investigasyon kung paano at sino ang naggawa ng ganito upang matakot ang publiko. Pakiusap naman ng PNP. Let us know, let the PNP know about it so we can see and verify the information. Pag meron po, we will inform the public once verified po yung information. Para sa Bayan, Eunice Samonte. Hinikayat ng Malacanang ang National Democratic Front of the Philippines na ipakita ang kanilang katapatan sa pagtamo ng tunay na kapayapaan sa bansa. Sinabi po ito ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella sa harap ng panawagan ng ilang mambabatas na hindi na dapat ipagpatuloy ni Pangulong Duterte ang peace talks sa komunistang grupo dahil sa naging pag-atake ng New People's Army sa police station sa Maasin, Iloilo. First and foremost, it's unfortunate that the NPA raid of the station in Iloilo happened on the same day that the government reciprocated the NDF's declaration to refrain from undertaking offensive operations in Mindanao. However, although the attack was not in Mindanao, the act was clearly, like we said, opportunistic. So we have asked the NDF to call on their armed comrades on the ground to respond in kind and show genuine sincerity on the confidence-building measure initiated by both the government and their side. So basically, we want a firmer response. Sa iba pang balita, iniimbestigahan na ng National Food Authority ang mga peking bigas na naging viral ngayon sa social media. Kaugnay nito, nagbigay naman ng ilang tips ang ahensya upang matukoy kung peke nga ba o tunay ang bigas na nabibili sa pamilihan. May report si Trixie Jafar.
Pinabulaanan ng National Food Authority o NFA ang kumakalat sa social media na may peking bigas o fake rice umano na ibinebenta ngayon sa merkado. Ayon kay NFA Assistant Director Becky Olarte, pinaberipika pa ng Investigation and Enforcement Department ng NFA ang fake o plastic rice kung saan kinuha nila ang sample mula sa netizen na si Rafael Furo Franco mula sa Taguig City na nagpost umano ng peking bigas. Gagamitin ito para i-analyze pa rin sa ating Food Development Center Laboratory para makita talaga yung composition kung ito ba totoong kanin. Nagbigay rin ng mga palatandaan si Olarte upang matukoy ang tunay na bigas sa peke. Makikita mo na rin na lahat na butil ng bigas ay merong uka dun sa dulo, sa isang dulo ng bawat butil. Meron siyang parang nakauka na mukhang merong maputi na parang chalk doon. Ito yung pinagtanggalan ng ipa, yung kanyang covering. Tapos doon sa mismong pinakakatawan ng butil, meron parang mga guhit-guhit. Ito yung tinatawag na bran streaks. Pagkatapos yung kabilang dulo naman ng butil, kung saan may uka yung kabila, doon naman sa kabilang dulo, medyo parang pahilis yung hugis, hindi siya yung buong buo. Mga irregular shapes siya doon sa covering ng mismong pinakabutil. At saka ang pinakamagandang palatandaan din, lahat na klase ng bigas, hindi talaga siya uniformly sized. Imposibleng magkaroon ng parehong itsura ng mga butil sa isang halimbawa sa isang cup ng mga rice kernels. Nanawagan naman ang NFA na kung sakaling makabili ng peking bigas ang mga consumer, maaari silang magpunta sa ahensya at magdala ng sample o di kaya ay tumawag sa Bantay Bigas hotline number 0906-436-3133 upang masuri kung tunay nga ba o peke ang bigas na kanilang nabili. Payo ng NFA na maging mapanuri ang publiko at ugaliing bumili sa verified rice dealers at suki ng bigas. Feedback sa amin ng sa rice mill, malalaman mo naman na fake ang bigas Kasi yung fake, isang size halatang makina yung gumawa. Unlike yung mga ganito, kahit sabihin mo whole grain, wala siyang parang pulbos na tawag. Bumili sa mga talagang suki nila, saka kakilala. Yun lang talagang kwan. Tapos magtanong sila, saka huwag bibili ng kwan. Kung kasakasakali, huwag bibili nung murang maganda. Samantala, wala naman napipintong pagtaas ng presyo ng bigas at inaasahan ng NFA na ma-replenish ang stock ng bigas sa papasok na importation. Para sa Bayan, Trixie Joffar. Abangan sa mga balita, panukalang National ID System muling binuhay ng Senado para mapigilan ang kriminalidad at terorismo sa bansa. Alamin niyan dito lamang sa Daily Info. Has stayed on a platform of talk. In the administration of President Duterte, it is built. Umabot na sa 2,351 bakwit ang nabigyan ng medical attention ng Department of Health sa mga evacuation centers sa Lanao del Sur at Lanao del Norte. Ayon kay Health Secretary Pauline Obial, kabilang sa mga nagamot ng DOH ay mga bakwit na nakaranas ng respiratory problems, gastrointestinal diseases at ilang pang nakakahawang sakit. Sa datos ng DOH, 368 na lamang ang nakakonfine sa mga pagamutan habang nasa mahigit 1,000 naman ang nasa outpatient treatment. Kinumpirma din ng kalihim na may 24 na bakwit ang namatay, kabilang na ang isang bagong silang na sanggol dahil sa karamdaman. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang DOH sa pagbibigay ng iba't ibang health services sa mga bakwit gaya ng bakuna kontra lagnat at pneumonia para sa mga matatanda, bakuna kontra tigdas para sa mga batang edad 5 taon gulang pababa, chlorine tablet para panlinis ng inuming tubig, prenatal services para sa mga buntis, at psychosocial therapy para naman sa mga kabataan.
Patok hindi lamang sa mga empleyado ng gobyerno kundi maging sa mga kabataan ang ibinibentang t-shirt ng Civil Relations Service Office ng Armed Forces of the Philippines. Ayon sa AFP, isa po ito sa kanilang mga hakbang upang maipakita ang suporta ng mga Pilipino sa mga magigiting na sundalong nakikipaglaban para sa bayan. Si Eunice Monte sa detalye. 24 oras na ngayon ang pag-iimprenta ng t-shirts dito sa Civil Relations Service Office ng Armed Forces of the Philippines. Bukod kasi sa mga empleyado ng gobyerno, maya't maya rin ang dagsa ng mga estudyante at sibilyan makabili lamang ng simbolo ng kanilang pagsuporta sa ating mga sundalo na nakikipaglaban sa Marawi. Base sa disenyo, hindi fundraising, bagkus suporta sa mga sundalo ang layunin ng pagbebenta nito. Kung titingnan mo naman, dropa natin sa ngayon, we are better equipped. You know? May uniform na kami na maganda. Meron na kayong pagkain na maganda. Ang sweldo naman namin medyo okay na rin, di ba? May bala kami, may barrel kami, you name it. We have practically everything as a soldier. What we need literally is just, tap on the back. Kaya naman kung suporta rin lang ang pag-uusapan, ang mga supporters ng ating mga sundalo dagsa na dito sa CRS office, gaya na mag-asawa na ito. Para suportahan yung mga Philippine troops, yung mga army na lumalaban dun sa Marawi City. At saka para sa mga family rin to ng mga sundalo natin. Kaya naman bumili na rin sila ng mga stickers na ididikit sa motor at sasakyan ng mga kapwa nila Car Club member. Si Staff Sergeant Labid naman nagpadala na ng t-shirt sa kanyang kamag-anak sa Balui, Mindanao na ilang kilometro lang ang layo sa bakbakan sa Marawi. Although sensitibo kung magsuot sila, ma'am, kasi nandun talaga sila banda din sa war zone. Pero gusto pa rin nila. Parang hindi hadlang yung kaguluhan doon. Ang mga orders, di lang dito sa Pilipinas, kundi pati na rin sa iba't ibang bansa, gaya ng mga Filipino communities sa Hong Kong at Japan. Sa loob ng isang araw, nakakatanggap ng mahigit 1,000 order ng t-shirts itong Civil Relations Office ng AFP. Kaya naman ang dati-rating 2 heat press lamang, ngayon 4 na para ma-accommodate ang dami ng nais sumuporta sa ating mga tropa. Ang mga t-shirts ay mabibili sa halagang 150 pesos sa numbers na nakikita sa inyong screen. Maaari ring mag-donate sa pamilya ng mga sundalong nasawi sa operasyon at sa mga evacuees ng Marawi sa pamamagitan ng pagdedeposit sa account ng AFP. Kaya naman, bukod sa kaligayahang kanilang matatanggap ay ang karagdagang lakas ng loob sa simpleng pagpapakita ng suporta sa ating mga sundalo na patuloy na nagbubuwis ng buhay sa Marawi. Para sa Bayan, Eunice Monte. Sa iba pang balita, muling binuhay sa Senado ang panukalang magkaroon ng National Identification System bunsod ng patuloy na kaguluhan sa Marawi City na dulot ng Maute Terror Group. Ito'y kasunod ng lumabas na impormasyong gumagamit ang ilang miyembro ng Maute ng peking ID upang makatakas sa Marawi. Ayon kay Senador Panfilo Ping Lacson, pangunahing layon ng National ID System ay ang mapigilan ang kriminalidad, rebelyon at terorismo. Makatutulong din anya ang National ID System para mas maging epektibo ang tax collection at mga social services at mapabilis ang transaksyon sa gobyerno at sa mga pribadong institusyon. Hirit pa ni Senador Lacson, ang Pilipinas na lamang ang natitirang developing country na walang National ID System. Kinumpirma ng pamahalaan ang pag-absuelto sa OFW na si Jennifer Dalquez matapos sampahan ng kasong pagpatay sa kanyang employer sa United Arab Emirates. Matapos ang mahigit 2 taong paglilitis, pagnanakaw na lamang ng cellular phone ang pagbabayaran niya sa kulungan sa loob ng 5 taon. Ayon kay Labor and Employment Secretary Silvestre Bello III, bumaba sa 5 taong pagkakakulong ang parusang ipinataw kay Dalquez. Pinantaan rin umano ni Secretary Bello ang UAE Labor Minister na kung hindi babawiin ang death penalty na isinampa kay Dalquez. Hihinto ng DOLE ang deployment ng mga Filipino migrant workers sa kanilang bansa. Dagdag pa ni Bello, malaki ang tsansang mapaaga ang paglaya at pag-uwi sa bansa ni Dalquez. Temporary imprisonment niya mabawasan yan kasi matagal-tagal na siya nakakulong. So that will be deducted from her 5-year imprisonment. Walang Pilipinong nasaktan sa nangyaring pag-atake sa Finsbury Park Mosque sa London. Agad na nagpahayag ng pakikiramay ang Philippine Embassy sa pamilya ng mga biktima.
Kinundinam naman ng Department of Foreign Affairs ang naturang pag-atake kasabay ang pakikiisa sa United Kingdom sa paglaban sa terorismo at iba pang uri ng karahasan. Maguguliting isa ang nasawi at 10 iba pa ang nasugatan ng araruhin ng van ng mga taong tumatawid sa Finsbury Park Mosque sa London. Ilulunsad ngayong araw ng Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs ang Unified Campaign laban sa illegal na droga. Layunin ng kampanyang ito na kilala bilang rehabilitasyon na mawala sa lipunan ng illegal na droga at maipatupad ng tama ang batas. Kasama rin sa kampanyang ito ang hangarin na maipasok sa rehabilitasyon ang mga sumukong drug dependent. Mabigyan sila ng hanap buhay at pagkakakitaan ng negosyo. Ang kampanyang ito ay bahagi pa rin ng programa ni Pangulong Rodrigo Duterte na mabigyan ng magandang kinabukasan ang pamilyang Pilipino, lalo na ang mga kabataan. Samantala, tinatayang nasa 80 milyong balota ang nakatakdang iimprenta ng Commission on Elections para sa barangay at sungguniang kabataan elections sa buwan ng Oktubre. Lumabas sa pinakahuling talaan ng COMELEC na 77 milyong botante na may edad 15 anyos pataas ang nagparehistro sa COMELEC. Gayunman, nilinaw ni COMELEC spokesman James Jimenez na maaari pang magbago ang bilang ng mga botante kapag nakumpleto na ang listahan ng mga taong boboto kada presinto sa buong bansa. Una nang sinabi ng COMELEC na tuloy ang barangay at SK election hanggat wala pang pinal na desisyon si Pangulong Rodrigo Duterte na mag-appoint na lamang ng mga barangay officials. Hindi kinakailangang palitan ng ilang beses ang tourism slogan ng Pilipinas. Ito po ang binagyang diin ni Senador Richard Gordon kasunod ng kontrobersiya sa bagong tourism video ng Department of Tourism na Experience the Philippines. Kasabay nito ay hinimok ni Senador Gordon ang kagawaran ng turismo na buhayin ng tourism slogan na Wow Philippines na kanyang inilunsad noong siya pa ang kalihim ng kagawaran. Inahalimbawa pa ni Gordon ang ilang bansa sa Asia na hindi nagpapalit ng slogan, gaya ng Amazing Thailand at Malaysia Truly Asia. Para sa senador, walang masama kung ibabalik ang Wow Philippines dahil isa ito sa tumatak na slogan sa mga turista. Paliwanag ni Gordon, hindi niya sinasabing hindi maganda ang bagong slogan ng DOT, pero ang hindi anya maganda ay ang gastusan pa ng malaking halaga ang paglikha ng tourism slogan. Si Senador Richard Gordon ay naging Tourism Secretary noong administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Alamin naman natin ang day test sa lagay ng panahon para sa oras na ito. At batay nga sa huling naitala ng Pag-asa, patuloy pa ring umiiral ang ridge of high pressure area sa may silangang bahagi pa rin yan ng Luzon at maging sa Visayas. Kaya kung napapansin po ninyo, wala pa rin tayong namataan na low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ibig sabihin yan ay maliit pa rin ang tsansa na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw. Makakaranas nga ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong mga pag-ulan o pagkidlat pagkulog ang iiral naman dito sa Kamaynilaan at sa nalalabi pang bahagi ng bansa. Malayang makapaglalayag ang mga kababayan natin dahil wala sa ngayon nakataas na gale warning pero paalala pa rin ang ibayong ingat. Ngayon, silipin naman natin ang lagay ng panahon ng mga pangunahing lungsod sa labas ng Metro Manila. Asahan pa rin nga ang partly cloudy skies with isolated rain showers, particular yan dito sa may Davao, Cebu, Olongapo, Baguio at maging sa Tagaytay. At ang maximum range po ng temperatura natin dito sa Davao at Cebu ay papalo yan mula 25 hanggang 33 degrees Celsius, habang sa Olongapo naman ito ay maglalaro mula 26 hanggang 34 degrees Celsius. At ang maximum high po natin sa Baguio ay maglalaro mula 17 to 25 degrees Celsius, habang sa Tagaytay ito ay papalo mula 22 hanggang 31 degrees Celsius. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa Metro Manila sa mga susunod na araw, narito ang ating 5-day weather forecast. Patuloy nga po tayong makakaranas ng tsansa nitong partly cloudy skies with isolated rain showers from Wednesday to Saturday, at ang maximum high natin ay papalo mula 25 hanggang 34 degrees Celsius. Sa Sunday naman ay asahan ng partly cloudy skies at ang maximum high naman natin ay maglalaro mula 26 hanggang 34 degrees Celsius. Tingnan naman natin ang ating Asian Cities Outlook para sa oras na ito. Yan ang latest mula sa PTV Info Weather para sa bayan. Ako si Trixie Joffar. Back to you, Audrey and Diane.
Inaasahang aaprubahan ng Pangulong Rodrigo Duterte ang 9 na infrastructure projects, kabilang na ang 230 billion peso Mega Manila Subway Project sa pagtitipon ng National Economic Development Authority o NEDA sa susunod na linggo. Ayon kay NEDA Director General Ernesto Pernia, aabot sa kabuang 768 billion pesos ang pontong kakailanganin upang makumpleto ang 9 na infrastructure projects na kinabibilangan ng 151 billion Philippine National Railways Project mula Calamba hanggang Bicol, 150 billion Malolos Clark Airport Clark Green City Rail, 134 billion PNR South Commuter Line mula Tutuban hanggang Los Baños, at ang 35.3 billion Mindanao Railway Project. Sa Claudine, ang nasabing pondo ang pagkumpleto sa 15.35 billion Clark International Airport New Terminal Building Project, ang 10.86 billion New Centennial Water Source Kaliwa Dam Project, 8.9 billion Cavite Industrial Area Flood Management Project, at ang 2.67 billion Chico River Pump Irrigation Project. Ang pondo po para sa nasabing mga proyekto ay kukunin sa ilalim ng General Appropriations Act at sa Official Development Assistance o ODA mula China at Japan. Ngayong Miyerkules sa Daily Info, Malacanang pumalag sa ulat na posible umanong maging kuta ng ISIS ang Marawi City. Armed Forces of the Philippines kontrolado na ang sitwasyon doon dahil sa progresibong resulta ng operasyon ng militar. Pangulong Rodrigo Duterte humingi ng tawad sa mga Maranao dahil sa pagkasirang idinudulot ng labanan sa pagitan ng tropa ng pamahalaan at teroristang grupong Maute. Philippine Coast Guard mas pinigting pa ang seguridad sa mga pantalan kontra terorismo. Ilang individual arestado dahil sa paggamit ng pekeng identification card. Senado muling binuhay ang National ID System upang masugpo ang kriminalidad at terorismo sa bansa. At unified campaign na tinawag na rehabilitasyon laban sa illegal na droga. Ilulunsad ng Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs. At dito po nagtatapos ang programang Hitik sa Balita at Impormasyon.